Good afternoon. It's 2 o'clock in the afternoon and we continue to have a church meeting. Church meeting is very, very important in a church because when we meet the Lord your God, which is the head of the church, surely you know what to do as a body of Christ. We are functional. We are not comatose. As a body, we should be functional. Magandang, I think Taglish tayo ngayon in connection po sa lahat ng mga na-suggest natin. Ito ay fresh word coming from the Lord, the head of the church, to i-supply niya ang mga energy, ang lahat ng kailangan ng body para yung body mag-function. What makes the body healthy is what you believe in your mind. If you believe that you drink water often, then it can make you good. Kaya nga kung ano po ang laman ng utak, ito ang nagdi-distribute ng maganda o pangit sa katawan natin o sa buhay natin. Magandang hapon sa lahat ng mga churches. Ginigreet ko kayo kasi sabi ng Lord, let us love one another. As a church, kung totoong church kayo or body of Christ na tinatawag temple of the Holy Spirit, for sure, we are one. Hindi po tayo iba-iba ang faith. Isa lang ang faith natin dahil isa lang din ang Diyos na pumapasok sa atin. So, ano po ang conclusion? Isa lang din ang makikita sa atin. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. As a church, marami po kaming pinag-usapang mga problema. We have a very small cell groups to make the church na mag-build up dahil ang process ng church na binibuild ni Jesus is ganito. Go and make disciples to all nations. To all nations. So, dito pumapasok na totoo yung sinabi niya na because our God is a consistent God na sinabi niya na pumunta siya rito para establish niya ang kanyang heaven. Pinakilala niya kung ano ang langit sa pamagitan ng buhay niya. So yung katulad po ng tinalak, Happy Fiesta, ito ay magbibigay ng hint sa atin na ang tinalak ay kultura. Dito natin makikita ano ba yung South Cotabato na yan. So dahil sa sayaw, sa color ng ating mga damit, makikita natin ang mga ginagawa ng taga South Cotabato. So that would be our identity. Ganon din po sa langit. Hindi tayo nakarating ng langit physically, pero spiritually. Kaya ang gusto ng Lord, ma-born in the Spirit tayo. Dito walang problema. Alam na natin ang physical kasi dito tayo na-born. Sa pamagitan ng ating mga nanay, tatay. Ngayon, ang Diyos na hindi nakikita, which is spiritual God, God wants you to be born in the Spirit. Other term, born from the above. Born again. You must. Kasi, paano mong malalaman ang langit kung hindi ka born doon? So, gumawa ang Lord ng paraan through Jesus Christ na pumunta rito sa lupa para introduce ang kaharian ng Diyos na kanyang government. Diba dito sa government, may governor tayo, may president tayo, at lahat tayo ay sagot ng ating government. Sa langit, ganun kasi siya po ang original ng government. At ang governor niya na nag-govern ngayon sa mga tao ng Diyos, mga taong na born in the Spirit, ay Holy Spirit, syempre. Ito yung maganda. Patuloy ko pong dinidescribe ang John 3:16. For God so loved you and me. Ano ang ebidensya na minahal tayo ng Diyos? Namatay siya para bayaran ang ating makasalanan. Dahil tinanggap ko yung pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa akin, pinaniwalaan ko syempre na ang kasalanan ko ay bayad na. So kapag naniwala ako, sabi niya, if you believe, marireceive mo daw. So ano yung na-receive ko? Spiritual, kaya hindi nakikita. Pero nakikita sa bunga. Kaya ito lagi kong sinasabi, kapag ito ay mangga, talagang
magmamanifest siya sa mangga. Tung bago pa lang siya nagmanifest, dito siya sa soil. It takes a lot of time. Diyos mismo ang magbigay ng rain, ng sunshine, ng lahat ng kailangan para mag-germinate at lalabas siya na kung anong pangalan. Parable. Nung tinanggap niyo si Jesus, sabi doon sa John 3:16, meron isang obispo na pumunta sa isang evangelist sa US. Nag-altar call, obispo siya, nag-altar call siya, nag-surrender. Sabi nung isang believer, di ba obispo kayo? Bakit kayo pumunta doon sa at suko? Sabi niya, kasi hindi ako sure sa aking salvation. Sabi ng evangelist, today, please be sure that you are saved. Today hindi kahapon, hindi ngayon. Yes, ilang taon sila nagpaka-obispo, nag-aral, pero hindi sila sure sa salvation nila. Kasi katulad mo, nag-Bible school kayo, hindi kayo sure. Kaya nga na-backslide kayo dahil hindi kayo sure. Dahil yung sure, hindi na backslide. So, tinanggap mo. Parang ito, tayo ay made of soil, right? Magpapadala ang Diyos ng seed. Sabi doon sa Bible, siya ang seed. Nagbibigay ng seed. Tapos, magbibigay siya ng sower. So that meron kang harvest. Yun yung topic natin kagabi. Yeah. So, kailangan sa soil yung seed. Patay yung seed. Amazing. Ito yung mag-explain ng resurrection. Pag patay ang seed at inilagay mo sa soil, dahil yun ang instruction ng may-ari ng langit at lupa, meron siyang system kung paano nag-germinate na isang araw, makita mo na lumabas yung seed na may bago siyang buhay. And then hanggang sa ito ay mamunga. Katulad ito ng tao. You really need to have a seed. And the hybrid seed is yung spiritual seed. Kaya magkaroon ka ng spiritual life kapag ikaw ay na-born in the Spirit. Ito po yung church na binild ng Jesus. Sabi niya kay Peter, upon the revelation, hindi upon the equipment na meron kang yero, meron kang mga equipment, magbibuild tayo ng church. Yan ay physical church. Pero ang ibig niya sabihin dito sa church is katawan niya. So siya yung head, tayo yung katawan. Ito na ngayon ang gumagana sa VCF. Hindi po tayo perfect dito Kaya lang binibase natin sa salita ng Diyos at titingnan natin ang bunga kung totoo nga ang salita ng Diyos. Kapag napatunayan mo ang totoo ang salita ng Diyos, sabi niya, ang salita niya daw ay yun yung faith. Hindi pwedeng interfaith. Isang faith lang. Ikaw at ako naniwala sa faith ni Jesus. Pinadala nga siya para model. Ano bang ginawa ni Jesus? Naniwala siya sa Ama. Wala siyang narinig na ibang boses. Pinili niya pakinggan ang boses ng at yun lang ang sinusunod niya. Kaya nakabuo siya ng 12 disciples para sa plano ng Diyos. Yung 12 disciples na yon na sumunod kay Jesus, nag-mature sila, yun ang ginamit ng Panginoon para baguhin ang face of the earth. Ano ba ang face ng earth natin? Magulo. Dahil dito sa 12 disciples na nagkalat, kung kinalat nila ang magandang balita, yung gospel na tinatawag, ay balita ng pag-asa ng tao, balita na may kapangyarihan para baguhin ang tao. Wala tayong kapangyarihan. Kaya nga po, nandito tayo sa church na to, katawan ni Kristo, na nakikinig sa ulo. Listen to the head. Kung anong sasabihin ni Jesus, which is our head. Yun lang ang ginagawa natin, katulad din ni Jesus. Wala siyang ginagawa outside sa sinasabi ng Ama. Lagi niya yung sinasabi sa John 14, 15, 16, 17. Wala akong ginagawa apart from my Father.
Ginagawa ko lang kung ano nakikita ko sa aking ama. Ang kita doon hindi physical, kung ano yung nalalaman niya galing sa ama. So in other words, marami po tayong mga terminologies dito para bumuo ng church na dapat nating palitan from physical to spiritual. Kaya klaro, sabi niya, pag hindi kayo na born in the Spirit, you will never understand my spiritual word, which is the Bible. Kaya anong effect ng iba? Iba-iba yung effect natin. Iba-iba ang bunga natin. Dahil hindi iisa ang ating pinagmulan. Hindi iisa ang ating head. Iba-iba ang utak natin. Sa mag-asawa, pag hindi kayo pareho ang iniisip, talagang may collision. May away talaga. Ano ba pinag-aawayan ninyo? Yung iniisip nyo na hindi magtugma sa isa't isa. Pero ang maganda dito, sabi ng Lord, kapag pareho tayong nagbabasa ng manual bilang tao, then you will discover, bilang babae, kung mahal mo yung asawa mo, mag-research ka, ano ba ang babae para makaano ka adjust. Ano ba ang lalaki para mag-adjust. So, compliment po ang gustong pakita ng Lord. Hindi pwedeng magpareho kayo naman. Otherwise, pag nagme-makeup yung babae, mag-makeup din yung lalaki. In other words, we have to understand each other kung ano ba ang pagkagawa ng Diyos sa lalaki. Ang lalaki may sperm. Anong gawin nyo sa sperm nyo? Mabubulok yan pag hindi nyo inilabas. Pero mayroong siyang instruction, kaya siya gumawa ng men and woman para sa family. Kaya ang dami po nating ma-discover kapag na-born again tayo in the Spirit. Pag hindi tayo na-born again in the Spirit, hanggang dito lang tayo sa lupa. We go beyond kapag born again tayo in the Spirit. So we know that our God, His Spirit, is not sculptured or images or like yung mga pangalan na tinatawag nating mga Buddha, mga kung ano-ano. Anything na idolatry is God. So ang gusto ng Lord ay magpakilala siya. Now we are representing the real Jesus sa ganitong generation, a modern generation na kung saan ang tama ay mali, ang mali ay ginagawang tama. Nandito na tayo sa ganyang generation, full of deception. So when you stick to the plan of God, when you stick to the Word purely sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang ating teacher, guide, leader, na basta, paano mo malaman na totoo yan? May bunga. Ano ba ang bunga ni Apollo, si Kibuloy? Ayun. Yun ba ang plano ng Diyos? Maghayo kayo, magsalita, tapos ano? Pabintahin ng candy ang mga tao, tapos ano? Hindi kami pariho ng Diyos ni Apollo, si Kibuloy. We need to know by their fruit. Diba sabi niya, you will know my people by their fruit. Hindi po tayo perfect, pero yung bunga natin pareho po sa sinasabi sa salita ng Diyos. May guide naman tayo eh. Sabi niya, I am the true vine. Dito po ang ating word ngayon sa church meeting. I am the true vine and my Father is the gardener. Ang Ama, ang siyang nagbigay ng seed. Yung pagbigay ng Diyos ng seed, kailangan siyang mag-germinate, mag-grow. At syempre, ang Ama sa langit, kung ang Ama natin si Jesus, di ba? Ang Ama ni Jesus is yung Christ. Tama ba? Kaya nga Christian ang tawag sa atin kasi we follow the Ama of Jesus. Ngayon, kumplito na ang pangalan. Dumating na tayo sa Revelation na Jesus Christ siya. Siya yung Ama natin. Siya yung nag-produce sa atin. Siya yung ating manufacturer. Isang pangalan lang, Jesus Christ. Sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Si Jesus speaking bilang tao, kinakat ng Lord. Di ba pag makat, sakit? Circumcision ang tawag niyan.
Kung may physical circumcision, may spiritual circumcision. Ikakat niya yung lust mo. Kasi nagbibear yan ng death. Lustful ka, ano bang ending niya? Natural. Mawala pamilya mo, mawawala yung pinaghirapan mo, lahat, ma-shatter lahat, pati pamilya mo. Everything. Pati kaluluwa mo, ma-cut off. Sabi niya, that hindi nagbe-bear ng fruit, kaya masakit. Lalo na yung bisyo natin na umiinom tayo ng beer. Ano bang bunga niyan? Alam nyo naman, hindi bibigay ng bunga na maganda yan. So, ika-cut off yan ng Lord. O masakit. Yung habit mo na mahilig ka mag-chismis, masakit yan. Kasi parang yan ang nabibigay ng kulay. Alam mo, mami, sabi ng aking anak sa Canada, sana manood ka. Alam mo, mami, ang chismis ay nagbibigay ng color. Sabi ko, wow. Hindi pala si Jesus ang nagbibigay ng color sa atin, kundi ang chismis. So, subukan mo. Mag-observe ka. Dahil major ako sa science, mahilig ako mag-observe. And then, para may final, assessment. Na totoo nga ba ang chismis ang nagbibigay ng kulay o nagbibigay ng kamatayan? Dahil pag ikaw ay nabarangay, alam mo na, tuloy-tuloy na yan sa hell. So kaya nga maraming salamat sa salita ng Diyos na nagkukorek sa atin, nagbibigay ng direction. Ang correction is for your right direction. You should love correction. Katulad ko, I hate math noong araw. Nung I learned to love mathematics, na-love na rin ako ng mathematics. Kaya nagkaroon ako ng medyo mataas-taas na grade nung nag-start ko na i-love ko siya. You should love the things na alam mong nagbibigay sa'yo ng struggle so that the love of God can change your heart. Ang heart dito ang binabago. While every branch does bear fruit, it prunes. Kahit na nagbe-bear fruit tayo, tuloy-tuloy ang correction. Tuloy-tuloy ang rebuke. Kasi sabi niya, lalo kanyang lilinisin kasi gusto kanyang mag-bear pa ng much, much, much fruit. Kaya sa mga Kristiyano, mga religious, natural, tikita nyo naman ang mga buhay nila. Talagang walang nakat sa mga habits at karakter na bad, and so hindi sila nakikitaan ng pagkakaiba. Kahit na dito ka pa sa gitna ng VCF, malalaman at malalaman na iba ang iyong mga galawan. Okay? So that it will be even more fruitful. Ang target ng Diyos talaga, maging fruitful tayo. Katulad nito, sabi ko, Lord, kunti lang ang tulog ko, pero alam ko, may trabaho ako every day. So, ano man ang sasabihin mo, I'll do it. So, kahit na hindi ako naglalagay ng law, pwede naman ako maligo later. Basta unahin ko lang si Lord, di ba? Pwede, di ba? Pwede. O hindi yung, hindi pa ako kasi nakaligo, so hindi ako makapag-counsel, hindi ako makapag-meeting ngayon. So, tinanggal na ni Lord yun kasi it will not bear good fruit. So, pinalitan ko rin. Nagsang-ayon din ako, okay? Kung ano yung kailangan. Kaya ang mga damit ko, sample ko lang sa inyo. May damit ako for emergency. Pag kailangan ako, alam ko saan kukunin ang damit ko. So that I can avail myself sa kailangan. Kung nakaset ka na ganun, talagang sisira yung mga schedule mo. Unahin mo kasi si Lord. Yun ay ibig sabihin na ano man ang mangyari, masama man ang loob ko, nag-away man kaming mag-asawa, basta sinabi ng Lord na magpapagamit ako. I see to it na wala ako sa mali. Kasi kung sa mali ako, hindi naman ako magagamit ng Lord. Our tester is the Holy Ghost. Wala kang sasabihin sa maraming tao katulad nyo kung wala ang Holy Spirit sa inyo. And sabi niya, apart. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. So, obvious ba? So, kahit na nag-away kayo mag-asawa, as long as hindi ka nagkasala, talagang may away. May war talaga. But you see to it na hindi ka nagmumura, umakapit ka sa salita ng Diyos, at sigurado,
magagamit ka pa rin ng Lord. Kapag hindi ka na kasi nagamit ng Lord, ibig sabihin doon ka na sa kabilang ibanger. You are already clean because of the Word. Kaya nga, ang advice sa atin ni Paul is always reading the Word kasi yung mind natin, inuhugasan. Sa physical naman, always drinking water so that yung katawan natin magkaroon ng paghuhugas din. We need water. Both physical and spiritual. Ang water po sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang water. Kaya pag kinukulang ka ng water, dehydrated ka, malaman sa mga galawan mo, hindi ito kung nakainom masyado ng tubig, very dry. Hindi nakabasa ng salita ng Diyos. Kailangan po natin kainin ang salita ng Diyos para enough yung ating water at hindi tayo naririnigan ng dry tayo. Very rich ang preaching natin kapag tayo ay substantiated ng salita ng Diyos. Tama ang ating kinakain. So I have spoken to you. Verse 4. 15 po tayo. 15. John 15 po tayo. If you want to know the Holy Spirit, which is your God, which is your inner God, John 14, 15, 16, 17. I am supplying or directing you to the place na kung saan kayo kailangan kukuha ng substance. Kesa naman, basa na lang kayo ng basa, kung ano na lang yung makita nyo binabasa. Walang direction yan. That's why we need prophet, dahil ang propeta ay nagbibigay ng direction. Hindi lang nagbibigay ng direction, nagpo-portell pa sa'yo. Kung itong gawin mo, mangyayari ito. Gawin mo yan, mangyayari ito. That is the work of the prophet. So verse 4, remain in me, and I also remain in you. Remain means abide, another term, abide. Manatili daw tayo sa Kanya. Siyempre, kung nananatili ka sa Diyos, magiging faithful ka. Dahil ang Diyos natin ay faithful. Ang bunga ay faithfulness. Kahit 10 churches ang iyong palipat-lipatan, ito po ay nagsushow na wala kang mapipirmihan. Wala naman pastor na perfect. Kahit 10 pa na pastor ang pinagdaanan mo, tatanungin kita, sinong perfect dyan? Wala, di ba? Kaya nga, pasalin-salin ka kasi wala kang perfect. So, ang gawin mo, ikaw muna ang mag-perfect. Kasi pag ikaw yung na-perfectize, sa pamagitan ng perfect na Diyos, sumunod ka sa Kanya, kahit hindi perfect yung mga pastor niya, nananatili ka. Palakpak. So, I also remain in you. If you remain in me, no branch can bear fruit. Walang branch na makabear ng fruit by itself. Kaya yung pride, yung alam mo lang, ang inaasahan mo, dahil para sa iyo, tama yung iyo, and you do not conform with other believers, natural, what will happen? No fruit will ever. O basic ka, nagpipreach ka, wala ka namang prutas. Kasi ang prutas po, karakter eh. Hindi siya prutas ng inaasahan natin na paramihan ng tao. Oo, ang prutas sa atin ay ang karakter na nagbe-bear ng maraming followers. At tingnan mo yan si Elias, sabi, bakit marami ang tao sa show ni Elias kesa sa simbahan? Kasi daw si Elias ay marunong maggiling. So, ano kaya kung gigiling din tayo para marami ang tao? Hindi yun eh. Kahit anong giling mo, hindi talaga dadami ang tao. Marami ang taong mahilig sa giling. Natural, pupunta doon sila sa giling. Kukunti ang tao na hindi mahilig sa katulad ng ginagawa ni Elias. Yun po ang sagot. So ngayon, hindi na tayo magtataka. Kukunti lang talaga ang masave. Tell me, masisave ka ba kung yan ang pinupuntahan mo? Anong magiging Elias ka rin, di ba? Kung sino ang pinapalo mo, gigiling ka rin eh. Katulad din yan nung 8-8 nung araw. So, yun, if you remain in me, ano ba yung pinauso ni Jesus? Hindi naman giling yung pinauso niya. Ganito, pray. Natural sasabihin ng mga taga-Elias, ay, napakabadoy naman yan.
Sabi niya, so it must remain in the vine. Ang totoong tayo ay follower ni Jesus, hindi tayo follower ni Elias, hindi tayo follower ni Kim Chiu. Tayo po ay follower ni Jesus. So, you can bear fruit when you remain in me. Kung totoong si Jesus ang pinapalo mo, si Jesus hindi palipat-lipat ng nag-i-spread ka, okay. Pero yung palipat-lipat ka, you talk against you doon sa mga kasama mo dati, hindi yun naman yung plano ng Diyos. Mukhang plano ng demonyo yan. So kaya nga, sabi niya, I am the vine, you are the branches. Kung anong makita sa akin, makikita nila, mababasa nila kung ano yung Bible na sinusunod ko. If you remain in me and I in you, syempre remain is masok, may relasyon, nagsasama, you will bear much fruit. Manganganak kayo. Apart from me, you cannot do nothing. In other words, hindi kayo magbe-bear ng fruit, hindi kayo manganganak, hindi kayo dadami, hanggat hindi kayo naka-remain sa akin. Are you blessed today? That is so powerful word for the church. We see to it na lahat ng activity po natin ay hindi sayang. We have maraming tayong activity, nakakapagod nga di ba? Pero ang importante dito, anong klaseng bunga meron ng BCF? Hindi yan padami-dami ng activity. Kung ano yung prutas na gusto mong i-portray sa buhay mo, yun ang importante sa Lord. Because sabi niya, to my glory. Yung prutas mo, ninyo, royalty at saka courageous at saka overcomer, yung prutas ninyo makadala ng glory sa Diyos. Yun ang pinakatumbok. Ang tanong ganito, makabigay ba ng glory ang buhay mo bilang isang Kristiyano? Naniniwala kaya ang mga apo mo sa mga pinagagawa mo? Kasi kung sinusunod mo si Jesus, hindi ako maniwala na walang apo na susunod. Tama ba? So if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So pangtapon lang pala tayo pag wala tayong bunga na ayon sa bunga na binigay sa atin ng Diyos na seed, katulad ni Jesucristo. So ayaw nating maging lanta na church. The church must be powerful kasi ano ba ang target ng Diyos kaya tayo sinasanay? Sinasanay tayong bumaril ng kalaban. Sinasanay tayong makipaglaban dahil may kalaban tayo. Kaya nga sa ating church meron tayong spiritual school. At spiritual school ay tuturo sa atin at bibigyan tayo. I-deliver tayo sa espiritu na hindi maganda. Una-una, i-justify muna tayo ng ating kasalanan. Kasi hindi tayo madi-deliver, hindi tayo makapasama kay sa Holy Spirit kapag hindi tayo i-justify sa kasalanan natin. So the justification of your sin is the death of our Lord Jesus Christ. You should be a believer of the cross, not doing this. You should be a believer. Anong binibiliban mo sa cross na namatay na ang dati mong ikaw? And then when you believe that, then God will justify you dahil sinunod mo siya. Yung righteousness mo, wala kang righteousness, wala akong righteousness. Kailangan ko ang righteousness para makapasok ako sa spiritual na eternal life na tinatawag. So I need ID, I need Jesus. And then when I receive Jesus as my own personal Lord and Savior, binigyan ako ng banal na espiritu, which is the power, kapangyarihan, karapatan bilang maging identified na anak ng Diyos. Alam niyo, pag anak ka ng isang royal family, katulad ng kay Queen Elizabeth, talagang bow down lahat ng sundalo, lahat ng mga tao, pati buong mundo. Kinikilala ka, anak ka ng hari. Yun ang target ng Lord eh. Galing tayo sa uod. Pinapakain tayo ng green.
hanggang sa yung ang kulay nating itim ay magkaroon tayo ng green, and eventually ito pala ay process papuntang butterfly. Kakaroon tayo ng pakpak. Dahil ang target ng Lord is not only to justify you sa process, i-deliver ka from your past image, from your past life, and then after deliverance, deliver ka sa marvelous light ka na. Bibigyan ka ng power and authority for you to become a children of God. Dominion. From deliverance to dominion. DD, delivered. After delivered, dominion. Kaya kailangan mag-mature tayo, process yan. Bakit ako magsalita ng ganito? Kasi nagpa-process po ako. Hindi naman itong overnight lang. Nagpa-process naman ako. Tinanggal ko yung dating ako. Kaya kung yung dating ako, wala akong karapatan sa langit. At wala rin akong karapatan magsalita in behalf of Jesus. Nagiging representative ka kapag ikaw ay sumama. Hindi lang ikaw sumama, nagpa-process ka pa kung ano yung purpose ng Diyos sa'yo. Ngayon, meron ka ng pakpak. What do you mean by pakpak? Hindi literal, Ikaw ay nagkaroon ka na ng ability beyond your natural. Ikaw nga natural na tao, walang pakpak. Ang balita, meron. So, kailangan natin magkaroon ng pakpak. In other words, meron tayong power to fly through by the Holy Spirit. Kasi anghel lang naman na punta doon, punta dito. Hindi naman tayo anghel. Pero ang sabi ng Bible, ano sabi ng manual? If you receive Jesus, which is the Word of God, magpa-process ka dyan, and then bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan yan You can fly. You can break the natural to supernatural, katulad ng eroplano. You break the natural, the law of gravity. Kapag nag-go beyond ka sa law dito sa lupa, you are called supernatural. Kaya nga ang eroplano nakakalipad. Hindi naman pwedeng ilipad dyan Pero bakit siya nakalilipad? Because na-breakthrough niya ang natural. Ganon ang born again. Akala nyo lang ang born again? Well, given you the pakpak. Bigyan you the power to become a supernatural. And sabi nga niya doon na ito yung church na binubuo niya. Ano ba purpose niya? Kaya maganda talaga. Lagi kang nagtatanong. Always ask question. Para ano ito? Ang batang pala tanong, matalino. Nakakasore siya sa dami. Nadidiscover. Mahilig siyang mag-discover. Para ano ito? Laging, parang, ano yan? Una-una, ano yan? Para saan? Nakakasunod ang bata kapag ito ay naturuan. Katulad ko rin, naturuan ako, sumunod ako. And then nakita ko ang resulta ng aking pagsunod. And that is the kind of faith I have. Kaya makabuo ka ng grupo na mayroong ebidensya. The miracles of God is nakalista na po yan. Hindi yan kamanga-manga sa atin kapag anak na tayo ng Diyos, Dahil parang gagawa ako ng milagro, okay? Anong gagawin ko para gagawa ako ng milagro? Kailangan ko ng ingredients. Yung substance of the things that I hope for. Yan po ang tinatawag na faith. Kailangan ko ng faith. So ano yung substance mo? Hindi flour, hindi sugar, hindi gatas, kundi salita ng Diyos. Kapag nandun na lahat ng mga ingredients mo, then paniwalaan mo lang. Gagawin mo yan. Parang ginanon mo yung yung flour at saka kasi gagawa ka ng cake. Ganon po ang faith. So ito, paniwalaan ko to. Lalo na sa pera, sabi ng Lord, give and it shall be given back to you. At meron pa tayong sowing and reaping. Ano bang gusto mo? Sabi ng Lord, i-drawing mo. Katulad ng mga bata, ini-express nila sa drawing yung anong nasa loob nila. Kapag nakakita sila ng nanay at tatay nag-aaway, do-drawing din sila ng mga wasak. Diba? Ganon. Expression yun kung ano nasa loob. So ngayon, kung anong laman sa loob mo, nakikita sa iyong
expression. So kaya nga, salamat na may church tayo na dinidevelop tayo upang maging kaparte sa plano ng Diyos. Ang plano niya is to have children. Yan ang tanong. Nagsisimba ka nga, nagbibigay ka ng tithes and offering mo. Naka-boots ka pa, ha? Oh, ang tanong, anak ka ba ng Diyos o anak ka ni anak ka ng tatay mo? Anak ka ng Diyos, yun ang target ng Diyos. Magiging anak niya tayo. Hindi lahat anak ng Diyos. Magkaalaman tayo sa bunga. Kaya nga, siyempre yung ugali ni Jesus, opposite sa ugali natin. Yun ang ipaprocess ng Lord. Para kahit saan ka pumunta, kahit wala ka ng notebook, wala kang ballpen, wala kang Bible, ikaw na ang exact representation ng Bible. Hallelujah. Hanggang kailan ka ba magsulat-sulat at basta't binasa mo, kinain mo, you become what you eat. Sabi ko nga, good food, good mood. Kung anong kinakain mo, ganun ang lalabas sa iyong pagkatao. So, hindi yan para sa bulpin laang. Kailangan lalabas yan sa buhay natin. Ako, I thank God. Dumating ako sa point na kahit wala akong notebook, I can preach. I believe I can fly. I believe I can reach the sky. Dahil yun ang biniliban mo, may ingredients ka, ano ang proof mo nakaka-fly ka sa air? Hindi ka suffocated. Dito sa lupa, limitado. Kapag nadoon ka na sa lugar ng walang limit, may peace ka, may freedom. At kahit anong attack ng problema, hindi ito nakaka-apekto sa iyo. Kasi may laman ka na. Yung laman mo ang pambato mo sa mga attack sa iyo. What you believe. Kapag inatake ako ng problema, sabi ko, I can fly. I decide to fly. So, how do I fly? Kuha ba ako ng langis? Ako ay mag-worship. Kasi sa worship po ang flying ng believer. Kapag nag-worship ako, dadalin ako ng Holy Spirit sa palasyo na kung saan may gold, may throne of grace, may living water, may topaz, may emerald. Yun po ang heaven. And you can do it right now if you believe. Yun po ang ibig sabihin ng supernatural. In your natural, may super. So, I hope, baka nasubrahan na, John 15 po. Ulit-ulitin nyo lang yan, and you will see kung saan na tayo. Ang tanong laging ganito, Sherwin, saan ka na? Kasi kung nagsabi ka, Lord, nandito ako nagtatago. O, di ba? Kasi nagpa-picture noon si Sherwin, nakatalikod eh. Sherwin, humarap ka. O, pagharapin mo ang katotohanan, yes, pastora, nandito ako sa dilim. Then, masosolve yung problema mo. Kapag hindi mo harapin kasi ang katotohanan, hindi mo amining sa madilim ka, ang Diyos naman ay hindi ka kukunin, lalo na hindi ka tumatawag. So, pride will always put you into the dark. Kasi blur, lahat blur. Kapag nasa humility ka naman, humble ka, itataas ka ng Lord, ipapakita niya sa'yo, ito yung way, ito yung way. So, humility versus pride, ang kalaban natin dito sa church. At hindi tayo nagiging pastor para mag-manipulate. Nag-pastor lang tayo ng ilang tao. Ang target natin ay i-lead sila. Tingnan mo yung bunga ang bunga ni Joseph. Ako mismo makapagsabi, okay, na pastor ko siya kahit papano, hindi man perfect. Pero yung kulay ng buhok mo noon, naalala ko, pula, ngayon itim na. Ibig sabihin, may development. Ganon din si Edna. Kapag nakarinig ako ng mga good news sa mga Gesto family, I am so fulfilled. Kasi, biruin mo, ang babaeng kumakain ng damo, paruling-ruling kasi iniwan ng asawa. Ngayon, nagre-restore ng ibang mga hinawalayan. So it means say na-convert. Yun po ang conversion, hindi religion. Na-convert.
Si Jennifer, na yung asawa niya, hello, Jessie Boy, alam ko nakikinig ka, JB. Nakita mo naman siguro ang effect ng kinain ng asawa mo. Napanatili niya ang inyong family, walang nasira. Yan ang promise ng Lord. At magbakbakan kayo dyan basta walang masira. At yun ay pinakita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita niya, yun ang effect. At hindi negative. Ang positive ang lumalabas sa kahit nakita mo yung asawa mo, ano na to, asawa ko na nasa prisuhan na siguro lumong-lumo kayo. But because of Jesus, Jesus lift her up. Nagpiesta nung na naman si Jessie Boy, piesta lahat ng mga demons. Diba? So, tapos lumabas si Lion of Judah at lahat ang mga demons ay tamimi. Nakita nila, okay naman yung mga anak, matatalino, mga gwapo. At saka si JB, gwapo din sa At marami siyang nagiging creative siya. Pinicturean ko yung ginawa nila doon sa Tinalak. Gawa pala nilang mga yon. Can you imagine? Kaya huwag mong i-down yung sarili mo kahit preso ka. God has given you a talent. Pero the only way lang na makalabas ka sa ganyan is si Jesus. Si Jesus lang. Sumama ka sa Kanya, tuloy-tuloy ang iyong paglabas sa dilim. Sa gitna ng dilim, may liwanag. Alright. Si Jonah, lahat kayo, pag nakita ko ang mga buhay ninyo, I am fulfilled kasi nakikita ko yung bunga. Pag walang bunga talaga, medyo magduda ka na. Ako, Lord, ayoko namang ma-waste yung buhay ko. Binigay ko ang buhay ko, sacrifice ko, tapos walang effect. Hindi ako papayag. Dahil alam ko na ang salita mo ay hindi ibabalik ng walang katuturan. Ang lahat ng binitawan mong salita ay babalik na may katuturan or may purpose at ma-fulfilled ito sa plano ng Diyos. Yan po ang plano niya sa church. Ang church natin ay maging arsenal fighting the dark. Ready na ba tayo? Kasi ang mundo ngayon, gloomy masyado, talagang dumidilim na. So, enough ba ang battery ninyo? Katulad ng 5 virgins. Baka mamaya, 1 taon lang na walang araw, wala na tayong ilaw. Kailangan po natin mag-reserve ng continual fire para pagdating ng panahon, dahil sinabi na ng Lord na darating ang pinaka-dark hour. Sa Diyos hour, sa atin, years. Kaya kailangan po natin paghandaan yan. Handa na ba kayo? Kung si Corina Sanchez pa, handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa judgment? Dahil ang Diyos ay babalik para kukunin niya yung kanya. Sabihin mo sa kanya, property ka ba ng Diyos? Edi ikaw ang babalikan. Walang property ang Diyos na nasa kadiliman. Ang lahat ng property ng Diyos ay sa liwanag. Ginawa niyang lahat ng creation niya, everything is good. Bakit naging bad? Dahil sa ating mga desisyon. Akala mo kasi ang makakamit mo ang kaligayahan sa droga, sa sex, sa panandaliang sexual activity o ngayon. Yung napatunayan ni King Solomon. Dami niyang sex, ano nangyari? Sabi niya, baliwala pala lahat. Yung iba, hindi pa rin Kailangan talaga magka-HIV bago Kaya kung minsan, salamat naman tayo sa mga pangtigil ng Diyos ba, sa mga bakla, HIV ang katapat. Kapag may HIV na ang bakla, natural, na siya. It's either lang naman na talagang gusto niya na lang magpakasarap, total mamatay naman lang din siya. Pwede na lang siya ng HIV din sa iba. Yun ang gawa ni Satan. So, right here, 1 John 3:8, ang church po natin ay nagkaroon ng Jesus to stop the wickedness of the devil in our city. Umpisa sa sarili natin kapag tayo ay nakakapatay. Parang chemo, nakakapatay ng
cancer, death. Death is sin. Kapag nakapatay kayo ng sin, wow, talagang 1 John 3:8 nasa inyo na. Ako, I can kill sin of my life. Anong gagawin? Ayan naman sa Bible. Paano mo pinapatay yung kasalanan, Pastora? Abay, doon lang, remain in me. Pag naka-remain ka naman sa Diyos, paano ka naman magkasala? Excuse me. Hindi ka talaga magkasala kapag ikaw ay nananatili kailanman sa pag-ibig ng Diyos. God bless you po and maraming salamat sa mga churches. Nawa kahit papano, I desire South Cotabato na makarinig, makakuha ng live streams of living water para mabigyan ng sigla ang bawat churches dito sa South Cotabato. Together, as long as we have one God, lalo na mga Muslims natin, mga mosque natin, di nyo ba alam? May Isa Almasih yan. May Jesus yan. Kaya isa tayo kay Jesus lang. Pag sinabi mong Buddha, hindi tayo isa dyan. One faith, one God, not interfaith. Kasi pag interfaith po, may Buddha, may ba ang Diyos ng ng mga isda, Diyos ni moon, sa gusto niyo makita maraming gods nandito sa sa India. Kaya nga challenge kay Pastor David Raho, paano niya i-establish si Jesus Christ? Para salamat na lang sa milyon na gods nila, may Jesus Christ. May isa dyan na tunay. Na siyang makapagbabago sa India at sa buong mundo. Alright, so bye-bye kayo sa mga church natin na mga leaders. Anong kinakain ninyo ngayon sa live stream? Ito ay dadaloy. And find out kung hindi mamumunga ang church natin. We're so excited for our anniversaries. Happy anniversary sa Royalty, sa Courageous. Pastora Edna Gesto and Pastor Sarmiento Joseph. Siyempre, binago muna sila bago sila magpastor. Yung iba dyan, kahit ni nagbago, pastor ang tawag. Sa akin, hindi pwede. Meron namang pamantayan ang Diyos, okay? Ayoko yung pastor ko na nagsusugal, nagiinom, nagsya-shot-shot, nagla-light beer, dahil hindi po yung gawa ni Jesus. Ito din, Pastor David, may bago po siyang grupo sa New Life. Isa pa rin sila ng Greenfield. Kaya tayo ay pamilya, bakit lang para madali yung pag-spread po ng salita ng Diyos. Ayaw ng Lord na four walls tayo. Gusto niya tayo ay naghahayo, spread the light. And let the light comes to our city of Coronadal. Ito po si Pastora Jonah of Marvelous 1 and 2. Ito yung ating happy anniversary din sa Overcomer. Kasama ng mga Nambong family. Medyo bigatin kasi puro PNP yung ating mga kasama. Philippine National Police. Ito naman ang Glorious Team. Si Pastora Jennifer. Siyempre, nandyan yung mga young people natin. At Hope Church, ito si Pastor Alfredo na busy siya ka-study. And also itong dalawang ito ay part of the Glorious Team. So lahat ng mga ating mga channels of God's blessing, mga live streamers. At kami po ay naghahayo ng streams of living water. Di po tayo vloggers. Tayo po ay streams. Kung gusto nyo, nauuhaw kayo, come and drink from the stern of living water that can quench your thirst. God bless you. We love you. Bye-bye.